Alam mo ba sa pagninegosyo na ang magpapalugi sa negosyo, yung kapag ang may-ari nagsawa, nabagot. Kapag nabagot ka sa pagninegosyo, kapag nagsawa ka sa negosyo, ikaw na may-ari ka, alam mo na ang pupuntahan mo. Magiging alipin ka, magiging empleyado ka habang buhay. Kaya sa usapan natin to, ituturo ko sa'yo kung paano ang negosyante hindi magsawa sa pagninegosyo. Kaya mahalagang tapusin mo ang buong bidyong to. So by the way, kung hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala uli si Darcel Robles. Isa po kong negosyante na may 5 taon na pong karanasan sa mundo ng pagninegosyo. Paano hindi magsawa sa pagninegosyo? Tayong mga may-ari ng negosyo, dapat alam ito. Kung gusto mong malaman yan, may ikwekwento ko sa'yo. Way back 2020, nung pinakauna akong nagnegosyo, nagtayo ako ng negosyong milk tea. Sa negosyo kong yan, baguhan pa ako dyan. Unang 3 buwan ng negosyo kong yan, pumaldo ko ng benta. Pagkapaldo ko ng benta, nagkampante ako. Kala ko yung perang yun, hindi na yun mauubos. Kaya pautang ako dito. Pautang ako sa mga kamag-anak ko. Gusto ko masabihan ako mabait ako eh. Kaya pautang ako dito. Order ako ng maraming stocks. Kasi gusto ko pang padamihin yung mga flavor ng milk tea ko. Kaya pag order ko ng maraming stocks, payat ang 50 mil sa pag-order ko. Kaya yung inventory ng negosyo kong milk tea na puno ng stocks, at nung tumumal ang milk tea ko, panis yung mga stocks na yun. Tulog ang pera sa stock sa mga inventaryo. At nung panahon na yon, sa paulit-ulit na nangyayari sa negosyo ko, nagsawa ako magnegosyo. Nabagot na inip ako sa mundo ng pagnenegosyo. Nung una ako nagnegosyo noon, taong 2020, akala ko noon, mabilis lang ang pagyaman. Hindi pala ganun ang tunay na buhay sa pagnenegosyo. Pag nagnegosyo ka na, sa unang buwan hanggang 3 buwan, dyan ka lang ganado. Pagpatak ng 4 na buwan at pagtagal, paulit-ulit na nangyayari sa negosyo mo. Magsasawa ka na dyan. Iyon ang nangyari sa akin dati. Yan ang matindi kong problema. Yan ang isa sa dahilan kung bakit nalugi yung negosyo kong milk tea na yun. At nung sunod kong negosyo, nagtayo uli ako ng bagong negosyo. Na yan ang isang kalaban. Yang magsawa ka sa pagninegosyo mo. Nung sunod kong negosyo, napaghandaan ko na yan. Ang ginagawa ko dati nun, tumitingin ako ng buhay ng mayayaman. Alam mo ba yung garahe ng mayayaman? Pag tinignan mo yung garahe nila, nandun yung mga kutsing magaganda. Lagi kong tinitignan yung dati. Doon ako ginaganahan magnegosyo. Kasi alam ko na dati, yan ang nagpapalugi sa negosyo. Yung magsawa ka. Kawawa ang negosyo mo nun pag nagsawa ka. Kaya yan ang ginawa ko dating solusyon. Yung buhay ng mga mayayaman, yung garahe nila. Tinitignan ko lagi yung mga gandang kotse nila. Way back 2021, dati yun. Kaya sa panahon ngayon, tumanim sa utak ko yun. Sanay na ang katawan ko na magnegosyo ng magnegosyo. Kahit araw-araw, wala akong day off sa panahon ngayon. Tapos ito lagi pa ako nagbabahagi ng kaalaman sa inyo. Lagi ko pa kayong kinakausap kasi sinanay ko ang sarili ko na kahit kailan habang buhay, hindi ako magsasawa sa negosyo. Sa panahon ngayon, na-master ko na yan. Sobrang sarap magnegosyo. Sinanay ko ng sinanay ang sarili ko. Nalabanan niyang kalaban na yan. Yung magsawa kang magnegosyo. Kasi yan ang magpapalugi ng negosyo mo. Yung magsawa ka, ikaw na may-ari. Kaya yan ang gusto kong ituro sa iyo ngayon. Kung paano hindi magsawa sa pagninegosyo ang pinakauna mong dapat gawin. Tignan mo yung buhay ng mga taong idol mo. Tignan mo yung buhay ng mga mayayaman. Tignan mo yung mga bagay na meron sila. Pagmasdan mo. At pangarapin mo. Gawin mo lahat para magkaroon ka rin nun. Kapag dumadating ka na sa matinding problema ng pagninegosyo, parang gusto mo nang sumuko sa pagninegosyo. Tignan mo lagi yun. Yung buhay ng mga mayamang yun. Ayaw mo ba ng mga gandang kotse? Para komportable ang pamilya mo? Ayaw mo ba makapasyal sa iba't ibang bansa? Ayaw mo bang bigyan ng magandang buhay ang pamilya mo? Yan ang lagi mong tandaan. Kapag nagsawa ka sa pagninegosyo mo, kawawa ang buhay mo. Kaya yan ang gusto kong ipaalala sa'yo. Pagmasdan mo yung buhay ng mayaman, kayang-kaya mo din kunin yung mga meron sila. Kayang-kaya mo rin kunin yun. Pangarapin mo. At gawin mo lahat. Galingan mo araw-araw sa pagninegosyo mong yan. Kapag ginawa mo yan, napakalabo mong tamarin sa araw-araw sa buhay pagninegosyo mo. Huwag mong kakalimutan yan. Kung gusto mo nang sumuko sa pagninegosyo mo, tignan mo ang buhay ng mamayaman. Sobrang sarap ng buhay nila. Pangarapin mo rin na magkaroon ka. Lakihan mo ang pangarap mo. Sobrang laki. Hihigitan mo ang mga meron ng mamayamang tao. Ayos? Okay, next. Dadako na tayo sa pangalawa nating paraan. Kung paano hindi magsawa sa pagninegosyo ay ang isipin mo yung mga taong mahal mo sa buhay mo. Lahat ng mga yan,
Hindi yan naniniwala sa'yo na magtatagumpay ka. Lahat ng mga kakilala mo, hindi yan naniniwala. Wala yan bilib sa'yo. Lahat ng mga kamag-anak mo, walang bilib sa'yo mga yan. Kaya pag nagsawa ka magnegosyo, mas lalo mong galingan. Pakita mo sa mga yan na kayang-kaya mong magtagumpay. Yan ang ginagawa kong isang paraan dati. Kapag ako'y tinatamad magnegosyo, yan ang ginagawa ko. Di ako pwedeng tamarin. Kasi kailangan kong sampalin ng tagumpay ang mga taong walang bilib. Kapag ginawa mo yan, napakalabo mo magsawa sa pagnenegosyo mo. Araw-araw ang sipag mo. Araw-araw para ka may steroid. Para ka may sobrang energy sa araw-araw mo sa pagnenegosyo mo. Kasi may motivation na hindi ka pwedeng tamarin. Kasi gusto mong maging proud sa'yo ang mga mahal mo sa buhay. Kaya palagi mong isipin ang mga mahal mo sa buhay. Bibigyan mo sila ng magandang buhay sa pagnenegosyo. Tignan mo ang anak mo. Tignan mo ang mga magulang mo. Pupusta ako, gusto mo silang bigyan ng magandang buhay. So bakit ka tatamarin? Bakit ka tatamarin magnegosyo? Eh ang negosyo, inaantay ka lang yan na kumilos ka araw-araw. Kaya ako to sinasabi sa'yo. Pinaniniwalaan ko. Hindi benta ang nagpapalugi sa negosyo. Ang nagpapalugi sa negosyo yung may-ari magsawa. Kasi kapag ang may-ari nagsawa, ang pangit na ng trabaho niyan sa pagninegosyo. Yan ang pinaniniwalaan ko. Ang nagpapalugi sa mga negosyante, yung ang kapag ang may-ari nagsawa, nabagot na inip, sobrang tagal ng pagyaman sa pagninegosyo. Ang kalaban natin dito, hindi mo mabigyan ng magandang buhay ang pamilya mo. Tumatanda na ang magulang mo. Ang anak mo sa public school nag-aaral. Ang pamilya mo minamalit na mamayaman. Papayag ka ba na ganun? Iyan ang mabigat nating kalaban. Kailangan nating talunin yan. Kaya niyayaya kita. Inaanyayahan kita sa bagay na to. Huwag kang magsawa sa pagninegosyo mo. Ipangako mo sa akin ngayon na lahat gagawin mo. Araw-araw sisipagan mo. Gagalingan mo pa rin para makuha ang mga bagay na gusto mo. Mga pangarap mo maabot. Diyan kita niyayaya sa mundong yan. Sa mundong kapag hindi ka nagsawa, ang tagumpay palapit ng palapit ka dyan. Niyayaya kita dyan. At palagi tayo mag-usap. Palagi tayo magkwentuhan ng ganito. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Kakampi mo ko. Kasama mo ko. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Mga kapwa negosyante ko, bago ko tapusin to, huwag kang magsawa sa pagnenegosyo mo. Kasi ang mga matagumpay na taong idol mo, lahat yan dumaan din dun na nagsawa sila sa pagnenegosyo nila. Pero ano ang ginawa nila? Bakit sila nakarating sa tagumpay? Alam mo ang ginawa nila? Itinama nila yung mga pagkakamali nila dati. Nung mga baguhan pa sila sa pagnenegosyo, improve sila ng improve hanggang sa na-perfect na nila lahat ng mga pagkakamali kung bakit nalulugi ang negosyo. At pupusta ko lahat ng mga tagumpay na tao, lahat ng mayayamang taong negosyante, lahat yan dumaan sa mahabang panahon, 10 taong trabaho. Focus sa pagnenegosyo para magtagumpay. 10 taong hindi gumana ang negosyo. Ganon katagal. Pupusta ko ganyan na nangyari sa mga mayamang tao. Anong meron sila? Hindi sila nainip. Hindi sila nagsawa. Negosyo lang sila ng negosyo. Yan din ang gusto kong iwan sa'yo. Huwag kang magsasawa. Huwag kang maiinip. Kasi ang Diyos ang nakakaalam kung kailan niya ibibigay. Kapag nakita ng Diyos na ito na yung panahon, ready ka na. Karapat dapat ka nang humawak ng malaking bagay. Ibibigay niya yan sa'yo. Maraming salamat po sa ating magandang usapang ito. Alam ko, nagustuhan mo to. Pindutin mo naman yung subscribe na yan. Subscribe mo na ako para palagi pa tayo makapag-usap. Makapagkwentuhan ng ganitong usapan. Samahan mo ko. Pindutin mo yan, subscribe na yan. At nga pala po, kung gusto mo ding humarap sa camera, mag-vlog para ma-promote ang negosyo mo. Tuturuan po kita 1 buwan. Ituturo ko po sa iyo lahat ng sikreto sa pagbablog. Kung mahiyain ka, takot ka sa camera, ito na ang pagkakataon mo. Gagawin kong makapal ang mukha mo sa camera. Gagawin kong sanay na sanay ka magsalita sa harap ng camera. Imaginein mo yun ha. Kapag kumapal ang mukha mo sa camera, kapag gumaling ka magsalita sa harap ng camera, madali mong mapopromote ang negosyo mo. At kapag lagi mong nabablog ang negosyo mo, ano ang mangyayari? Laging mapapanood ng mga tao yan. At yung mga taong yun, dadami ang customer ng negosyo mo. Kung gusto mo pong magpaturo sa akin mag-vlog, 1 buwan po kitang tuturuan. Mag-comment ka po dyan sa baba. Or i-text mo po ako sa number na yan. Ayos po ba yun? At nga pala po, sa mga gusto pong umorder ng ating libro, sa mga gusto pong sumuporta ng ating libro, bili po kayo ng libro ko tungkol sa negosyo. Ito pong librong to ay para sa inyong mga kapwa negosyante ko. Kapag hindi mo na alam ang gagawin mo sa negosyo mo, kapag puro problema na ang negosyo mo, ito ang librong para sa'yo. Basahin nyo ang librong to. Sobrang dami nyong matututunan sa librong to. Hanggang chapter 30 po ito.
Basahin niyo po ang librong to. Sa mga gusto pong umorder ng ating libro, text niyo lang po ako sa number na yan at libre ko pong ipapadala sa inyo kahit saan pa po kayo sa Pilipinas. Order po kayo ng ating libro. At yun lamang po, maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Ako'y magpapaalam na po muna. Kita-kita po tayo susunod. Ako po muli, si Darcel Robles, na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang, ang tamad, wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!